Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag namatay yung anak ng isang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, idha mata waladul abdi, qala Allah ta'ala li malaikatihi, tatanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala, sasabihin niya dun sa mga anghel niya, qabadtum walada abdi, sabi niya, kinuha niyo ba yung kaluluwa nung anak ng aking alipin? At sasabihin ng mga malaika, na'am. Sabi niya, opo ya Allah, kinuha nga namin yung kaluluwa niya. Fayaqul, at sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, qabadtum thamarata fuadi, sabi niya, kinuha niyo yung buhay ng nagpapasaya sa puso niya. Isa sa mga kasiyahan ng isang magulang ay yung pagkakaroon ng anak. Minsan, pagod tayo sa trabaho natin, pag uwi natin ng bahay, nakita natin yung mga anak natin, nawawala yung pagod natin, di ba? Kung ano yung kasiyahan ng anak natin, nagiging masaya tayo. Kahit nagtitiis tayo, tapos nakita lang natin yung anak natin na masaya, nagiging masaya na rin tayo dun sa kasiyahan na nararamdaman nila, di ba? So masakit talaga na mawalan ng isang anak. Kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga anghel, kinuha niyo ba yung nagpapasaya sa kanyang puso? At sasabihin ng mga malaika, na'am, opo ya Allah. At sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, madha qala abdi, at anong sabi ng alipin ko? Nung kinuha niyo yung nagpapasaya sa kanyang puso, ano yung sabi ng alipin ko? Anong ginawa niya? Uminom ba siya ng alak? Ano ba? Sumigaw-sigaw ba siya? Nagwala? Naglupasay? Ano pa yung ginagawa ng iba? Hindi na makausap? Ano pa? Sinisisi yung Diyos? Hanallah. Bakit yung anak ko? Nakuha natin, bata pa, bakit kinuha mo na? Kine-question, sinasaktan yung sarili, lalo na yung mga kababaihan. Ganito yung nangyayari sa kanila. Tatanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala yung malaika, famadha qala abdi, at ano yung sabi ng alipin ko nung ginawa niyo, nung kinuha niyo yung anak niya? Sasabihin ng mga malaika, hamidaka wastarja. Sabi ng mga malaika, ya Allah, pinuri ka niya. Alhamdulillah ala kulli halin. Papuri, pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng sitwasyon, alhamdulillah. Sabihin, nalugod, tinanggap yung tadhana sa kanya. Wastarja, at sinabi niya, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tunay na tayo ay nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanya tayo magbabalik. Tunay na si Allah ay nagbigay ng buhay natin at siya yung may karapatan na bumawi ng buhay natin. Okay, so wala tayong ibang sasabihing masama, maliban lamang na tanggapin natin kung ano yung tinakda sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulullahu ta'ala, at dahil sa ganun yung kalagayan ng isang alipin, hindi siya yung katulad ng mga binanggit natin kanina, dahil sa pinuri niya si Allah subhanahu wa ta'ala, sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga malaika, ibnu li'abdi baytan fil jannati wa sammuhu baytal hamd. Patayuan nyo siya ng bahay sa paraiso at tawagin nyo yun na Baytul Hamd. Bahay na kapuri-puri. Ang gantimpala nung isang magulang na namatayan ng anak at tinanggap niya yung tadhana na yun, pinuri niya si Allah subhanahu wa ta'ala, tinanggap niya kung ano yung pagsubok na binigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay patatayuan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng bahay sa paraiso at tatawagin yun na Baytul Hamd, bahay na kapuri-puri. Ito yung gantimpala ng mga taong matiisin. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bigayri hisab. Tunay na gagantimpalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga taong matiisin ng gantimpala ng biyaya na hindi masusukat.